Bagamat marami po ang wala ngayon, sila po ay nasa bakasyon mode pa. Amen. Pero naniniwala po, parating na rin sila kasi simula bukas ay balikan na ulit ng trabaho, ng pasok sa school. Amen. Patuloy nating ipanalangin sa ating Panginoon ang bawat gawain. Praise God. At sila'y makasama po natin ulit sa darating na linggo. Amen. Pero ngayong umaga, sinong masaya siya'y nasa church? Amen. Salamat sa ating Panginoon sa isang nagdaang linggo. Amen. Na tayo ay iningatan, pinagpala, amen, ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Talagang nakakagalak pag nakita ko ang mga kapatiran, lalo ng mga nanay na, praise God, talagang pipiliting bumangon. Hallelujah. Maka-attend lang sa church. Thank you, Lord. Para po sa ating mga pabalita, amen, araw-araw ay meron pong pananalangin dito sa church. As early as 6 a.m. Meron na pong mga nananalangin dito. Samahin niyo po kami sa ating pananalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Ganon din tuwing araw ng linggo, Sunday morning worship service. Kagaya kanina ay nagpasimula po tayo ng alas 10 ng umaga. Tinamang pong Bible study Thursday, alas 3 po ng hapon. Amen. Katulad po ngayong Huwebes, meron po tayong Bible study dito po sa lugar na ito. Ang ating po tinatalakay na tema ay the God of the Valleys. Amen. Ang Diyos ng mga libis. At araw naman po ng Sabado, hallelujah, tayo po ay merong pananalangin po ng alas 7. Pagkatapos po nito ay meron pong practice ang praise and worship ministry. Praise God. At ibalita ko na rin po, ngayon po ay buwan na ng November. Meron pa po tayong isang Sunday at pagkatapos po noon ay makakasama na po natin ang ating pong bisita. Galing po sa ibang bansa. Nakalimutan ko po itanong kung taga saan siya. Amen. Pero pagkarinig ko, taga Australia ata siya. Praise God. Si Pastor Steve Zapata. Amen. Tatlong gabi po ito. November 16, November 17, November 18. Tuloy-tuloy po ito. Amen. At pinapanalangin ko pa po, sama nyo rin po sa panalangin, kasi yung November 16 po sana, araw ng Huwebes, ay sa labas po sana gaganapin. Naghahanap pa po tayo ng covered court. Amen. Kaya lang, yung napansin ko, yung mga covered court dito sa Pateros ay yung nakapwesto sila, yung kumbaga yung mga katabing kalsada, hindi gaanong yung talagang tinatambayan ng mga tao. Amen. Hindi po kasi katulad sa Mandaluyong, pag may covered court, yung mga tao nakapalibot na doon sa covered court. Minsan kasi doon yung mga covered court nakapwesto sa mga squatters area doon sa Mandaluyong. Kaya kapag nag-impact team, magsalita ka lang ng may mic, yung mga tao mapapatingin na, ano meron doon sa covered court? Kaya puntahan sila. Amen. Yun ang pinapanalangin natin. Nag-ikot-ikot kami nung nakaraan ni CJ. Yung nga napansin ko, pinuntahan namin itong Magtanggol, pinuntahan namin yung Kanluran, yung Masikap, kung saan tayo nag-impact team last February ay ginagawa. Amen. Ay hindi pwede, doon na lang sana ulit. At yung isa pa ay yung covered court dyan sa Aguho. Kaya lang, parte pala siya ng school ng Aguho. Yung half court dyan, covered court, kaya medyo alanganin kasi Thursday may pasok ang mga estudyante. Ito lang school at ito lang yung court, part siya ng school. Amen? Kaya ipag-pray nyo, baka bukas pupunta ako sa Kanluran. Baka sa Kanluran na lang try ko ipaalam, mga kapatid sa ating Panginoon, kailangan po natin ang pabor ng ating Panginoon, amen, na yung mga barangay officials doon ay payagan po tayo na makapag-conduct ng impact team doon po sa barangay nila, doon sa Kanluran Covered Court. Pamilyar po ba kayo? Amen. Amen, doon sa Kanluran, amen, pupunta po tayo doon ng Thursday ng gabi, November 16, pero ang tabayanan nyo lang po, malalaman nyo rin po next Sunday, kung saan po talaga tayo ng November 16. Pero yung November 17 at 18, sigurado na po yun, dito po tayo sa loob ng church. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, huwag po kayong mawawala. Naniniwala ko, maganda ang gagawin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod na ito, si Pastor Steve Zapata. Amen? Makakarinig tayo ng mga pangangaral. Amen?
naniniwala ko, mga timely preachings at yung espiritu na meron ang pastor na ito ma-impart sa atin dito sa mga mananampalataya sa lugar ng Pateros. Amen? Thank you Lord. Ipag-invite niyo po, maganda, kung may kakilala po kayong mga may sakit, may karamdaman, amen, isama niyo po sila. Naniniwala po ko na maghihimala po ang Panginoon ng 3 gabing iyon. Amen? Praise God. Suportahan po natin ang gawain po ng ating Panginoon. At bago po tayo dumako sa pagbibigay, nakalimutan ko lang din po i-announce nung last Sunday, katatapos lang po pala ng ating conference sa Davao, sa Mindanao. Amen. Napakaganda po ng ginawa ng ating Panginoon. Kung hindi ako nagkakamali, sa Davao po ang may marami tayong churches. Amen. Talagang occupied yung mga lugar doon. Praise God. At ito po nga, katatapos lang ng conference, meron po silang siyam na takeovers at 13 bagong gawain doon po sa lugar po ng Mindanao. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hindi lamang po yun. Nagpadala rin po sila ng 3 missionaries. Yung isa po ang pangalan po ata, Kampot, Cambodia. Yung isa sa Yokohama, Japan. At yung isa sa Manado, Indonesia. Praise God. Grabe. Hallelujah. Ang ating fellowship. We are reaching the world. Hallelujah. Mga Pilipino pumupunta sa ibang bansa. Hindi para maging OFW. Kundi para ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Amen? Malaking risk po yun. Malaking challenge yun. Dahil yun ay may kasama palaging pananalapi. Amen? At yung mga pupuntahan nilang bansa doon, di ba? Talagang kailangan nila ng panalangin natin, kailangan nila ng pagsama at pagkilos ng ating Panginoon. Amen? Thank you, Lord. At yun lamang po sa ating mga babalita, antabayanan na lang po natin sa susunod na linggo. Amen? Pag-pray natin kung saan po talaga tayo ng November 16. Praise God. At ngayong umaga, tayo po ay darako na po sa gawain po ng pagbibigay. Hallelujah. Thank you, Lord. At bago po tayo dumako sa ating pagbibigay, kung naalala niyo po mga kapatid sa ating Panginoon ay naghamon po ako ng siguro 1 month ago na ata, 4 Sundays ago, patungkol po doon sa pledge. Amen? At next Sunday, isang Sunday na lang po, amen, atin na pong tuparin yung ating ipinangako sa ating Panginoon Diyos. Amen? Kagaya nung hamon po natin last Sunday, subukin natin ang ating Panginoon. Amen? Thank you Lord, atin pong pagkaisahan at pagtulong-tulungan ang gawain ng ating Panginoon. Ngayong umaga, nitong mga nakaraang araw po ay nagkaroon po kami ng pagkakataon na magkasama-sama ang buong pamilya, ako, si Rolin, si Ruth, kasama sina Papa, si Mama, yung kapatid ko, at yung asawa niya. At kami ay kumain sa isang kainan na medyo mataas at open space yung lugar. Ibig sabihin ng open space, kumbaga, ito yung kainan, meron silang pwesto dyan sa labas, kumbaga nandun kami sa garahe. Kaya lang, yun ay medyo nasa mataas na lugar. Ngayon, pagtapos po namin kumain, tumayo na kami, nagkausap-usap, hindi pa kami umalis dahil may hinihintay kami. Kung di ako nagkakamali, hinihintay ata namin yung bill ng aming kinain. Ngayon, yung pinagkainan namin ay hindi pa nililigpit. Yung pinagkainan namin, nandun pa sa lamesa. Maya-maya, dahil nga po open space po yung lugar, may mga ibon po o ibong maya na dumapo o pumunta doon sa lamesa kung saan kami kumain at sila din ay kumain. Amen? Tumuka-tuka sila ng mga pagkain, yung mga natirang pagkain na hindi namin naubos. Amen? Kaya nakatayo ako, kaya maya, di ko kasi napansin, magkausap kami ng kapatid ko, sabi niya, Kuya, tignan mo yung mga ibon, yung mga maya, yung mga maliliit na ibon, pinapakain ng Panginoon. Lumabas sa bibig niya kasi Christian din yung aking kapatid, hindi ko napansin. Paglingon kong gano'n sa lamesa namin, siguro mga 3 hanggang 4 na ibon yung doon sa lamesa namin. Tumutuka-tuka ng pagkain namin. Amen? Natawag yung attention ko, sabi ko kagad, ang gandang ilustrasyon nito. Amen? Gagamitin ko nga sa giving. Amen? Ay, ang galing talaga ng Panginoon. Ang galing talaga ng salita ng Diyos. Bakit? Kung ano yung mismong nakikita ko noong mga oras na yon, ay yun din ang eksaktong sinasabi ng Bible.
Basahin po natin. Amen. Matthew chapter 6, verses 25 to 26. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Ayun, praise God. Masdan ninyo ang mga ibon. Inuutusan tayo ng Panginoon, tignan daw natin ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, ni umaani man, o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Can you say amen? Amen. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Amen. Kaya pagkakita ko doon sa mga ibon at tinutuka, sabi ng kapatid ko, tingnan mo yung mga ibon, pinapakain sila ng Panginoon. Sabi ko, tama. Pinapakain nga sila ng Panginoon. Eksaktong-eksakto itong talatang ito doon sa nakita namin nung kumain kami. Ngayon, mga kapatid sa ating Panginoon, anong kinalaman nito sa ating pagbibigay? Pastor, kakain din kami ng tira-tira? Hindi po yun. Amen. Hindi ko po sinasabi nakakain po tayo ng tira-tira, kundi ang punto ko po ngayong umaga, kung yung mga ibon na yun na nakakain, na hindi naman nila in-order yung pagkain, gaano ka pa, ikaw na tao, ikaw na sumasampalataya sa Panginoon, ikaw na naglilingkod sa Panginoon, hindi ka ba pakakainin ng Panginoon? Tama po ba? Amen. Sabi po sa binasa natin kanina, ikaw at ako na tao, hindi ba higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Mas mahalaga daw tayo kaysa sa ibon. Ang ibon, pinapakain ng Panginoon. Amen? Tayo, kaya rin tayong pakainin at i-provide ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Amen? Sinasabi po sa atin ng Panginoon, kung hindi niya pinababayaan ng mga ibon, mas lalong hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Ibon, dadako lang doon, tuka-tuka. Busog na sila, lipat na naman ng ibang lugar. Amen. Kaya mga kapatid sa ating Panginoon, sabi dito, ako mismo personally, bakit ako mag-aalala, bakit ako mababalisa kung yung mga ibon ngayon na yun, na nakita ng dalawang mata ko, hindi pinababayaan ng Panginoon, di mas lalo na hindi ako pababayaan ng aking Diyos Ama na nasa langit. Amen. Kaya sabi po ng Bible, huwag kayong mabalisa. Nabasa niyo ba yung kanina? Sino pong nag-aalala at nababalisa ngayong umaga? Sabi ng Panginoon, do not worry. Huwag kayong mabalisa. Anong gagawin namin, Pastor? Amen? Sumampalataya tayo at tumawag tayo sa ating Panginoon. Amen? Pwede niyong sabihin sa ating Panginoon itong talatang ito, Panginoon, ang sabi mo sa Mateo Kabanata 6, Amen? Huwag kaming mabalisa. Ikaw ang bahala sa amin. Ikaw ang tutugon ng aming mga pangangailangan. Ikaw ang sasagot sa aming mga panalangin. Amen? Panginoon, masigit kaming mahalaga kaysa mga ibon. Pero sila hindi mo pinababayaan. Bakit mo kami pababayaan, Panginoon? Amen? Isa pa na dapat po natin gawin, ituloy po natin yung pagbasa. Binasa natin kanina, Matthew chapter 6 verses 25 to 26. Ngayon, punta po tayo, baba tayo, punta tayo sa Matthew chapter 6 verse 33. Ito po ay context, nasa isang chapter sila, basahin po natin. Ngunit, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen? Malinaw po mga kapatid, may itinuturo po sa ating ang Panginoon ano po ang ating gagawin. Amen? Sa iba pong salin ng hanapin muna ninyo, unahin muna ninyo, amen, ang Panginoon at ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Amen? Ito po ang tinuturo sa atin ng Panginoon ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon. Ano itinuturo niya sa atin ngayong umaga? Una, huwag tayong mabalisa. Ikalawa, unahin natin ang Panginoon. Magkasama po yun. Amen po ba? Yun po ay tanda ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yun po ang tanda ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Yun po ang tanda na hindi po tayo nababalisa.
Bakit? Dahil kaya po nating unahin ang ating Panginoon. Pag nagawa po natin yung dalawang yon, Pastor, bakit ako hindi mag-aalala? Bakit hindi ako mababalisa? Dahil nga inuuna mo ang ating Panginoon. Amen? At kapag inuuna mo ang Panginoon, anong kasunod na sinabi sa talata na binasa natin? Ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa iyo. Yung bagay po dyan, general, amen, yan yung mga bagay na hinahanap mo, yan yung mga bagay na kailangan mo, yan yung mga bagay na hinihingi mo at hindi mo hinihingi sa Panginoon. Ano sabi ng Bible? Idaragdag sa atin ang ating Panginoon. Amen? Kaya po yung mga inuuna ang Panginoon, kagaya po ng sinabi diyan, hindi po pinababayaan ng Panginoon. Yung mga inuuna ang Panginoon, sila ang pinagpapala ng Panginoon. Proven, mga kapatid, sa ating Panginoon. Amen? Kaya ngayong umaga, tayo po ay magbibigay. Amen? Dahil hindi po tayo nababalisa o nag-aalala. Yung mga kaya magbigay, yun yung mga hindi nag-aalala. Bibigay ako, bakit ako hindi magbibigay? Hindi nga ako pababayaan ng Panginoon. Amen po ba? Praise God! Kaya kaya po natin unahin ang Panginoon, amen, kaya po natin hindi mabalisa o mag-alala dahil nandyan po ang Panginoon, ang Diyos Ama na nasa langit para po sa atin. Amen? Kaya ngayong umaga, tayo po ay magbibigay, tayo po yung lahat. Hallelujah, Panginoon! Marami pong salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Hallelujah, na ang iyong mga salita ay mismong nararanasan namin. Nakikita, Panginoon, ng aming mga mata. Eksakto, Panginoon, sa kung anong yung sinabi. Panginoon Diyos, Ikaw ay tunay at buhay, Panginoon. Hallelujah, Ikaw ay nariyan, Panginoon, para sa amin. Hindi mo kami pinababayaan. Hindi mo kami pinagbubulang, Panginoon Diyos. Ikaw ay palaging handang tumugon sa aming mga pangangailangan. Salamat sa bawat isa na narito ngayong umaga na nagpapahalaga sa iyo at sa iyong gawain, Panginoon, masaya at tapat na nagbibigay sa iyo, Panginoon. Patuloy mong ibalik sa kanila ng maraming beses, ng masaganang pagpapala, Panginoon. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalain lubos, halina't ihandog ang mabuting anin, kasabay ng pagsambay at pupuri. Amen. Minsan ba, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Maraming po salamat sa inyo pong patuloy na pagbibigay. Amen. Hallelujah. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Bago po ang pangaral ng salita ng Diyos, meron daw pong special number ng mga bata sa taas. Amen. Bigyan po natin sila ng oras. Sila din po ay kabahagi ng gawain ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon habang sila po yung lumalapit. Praise God. Pahawak. Uy, sasayaw kami. Sa harapan, Beo. Mula sa harapan. Sayaw si ate. Morning po. Ang special number po nila isa sa mga lesson po namin na tinalakay, yung patungkol po sa
armor of God. Hindi po lingid sa inyo na ito ay naipangaral na po ni Pastor Tim. Bakit niya po na naipangaral niya po ito last Sunday, tama ba? Yung full armor of God. So yun din po ang aming tinatalakay sa Sunday school, sa taas. Isang mahalaga din po kasi na ito'y matalakay lalo sa mga bata dahil sila po ay nakakasalamuha. Siyempre, every once a week lang po kami nakikita dito sa church. Then, palagi ko po sa kanilang sinasabi, tinuturo na napaka-importante po na sila din po ay nakasuot na baluti ng ating Panginoong Diyos. Ito po yung, di ko na po isa-isahin dahil alam ko po na alam nyo na ito at ito po ay tinalakay na rin sa mga bata. At pakinggan nyo po yung mensahe din ng awitin and the action po nila. Amen. Praise God. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Tama yung kanilang special number. Amen. Dapat ay suot-suot natin ang baluti ng Diyos. Amen. Put on the armor of God. Praise God. Mag-invest po tayo sa mga batang ito dahil hindi po sila mananatiling mga bata. Amen. Darating pong araw, magiging kagaya niyo po sila. Magiging binata't dalaga. Magiging mga magulangin. Amen. Kaya sige lang, tsagain po natin sila. Amen. Isama nyo rin po sila sa ating panalangin habang sila'y lumalaki. Yung mga naririnig nila, napapakinggan nila ng mga turo, aral, saway. Sorry po. Amen. Dito po sa church ay talagang madala nila hanggang sa kanilang paglaki. Amen. Tunay na magkaroon sila ng takot sa Diyos, sila rin ay maglingkod sa ating Panginoon. Amen.
Alam ko na hindi po lingid sa inyo, sa mga lugar ninyo, kung anong nangyayari sa mga kabataan. Amen. Kaya kailangan po nila ang ating Panginoon. Bago masira ang kanilang buhay, dahil sa sanlibutan ito, dahil sa kaaway, amen, mag-invest tayo sa kanila. Amen po ba? Amen. Adina, habang nag-special numbers sila, iniisip ko, paano kaya susunod yung mga magulang naman? Utoliya. Naisip ko si Nanay Makari. Thank you, Lord. Hallelujah. Ngayong umaga, tayo po'y darako na po. Amen. Sa pangalan ng salita ng Diyos sa inyo pong mga dalang Bible. Ephesians chapter 5. Efeso, kabanatang 5. Hallelujah. Ipa-flash ko po ulit dyan sa harapan. Familiar na po ito sa inyo. Maganda na meron po kayong copy niyan sa inyo pong notes, sa inyo pong notebook, pwede rin sa inyong cellphone. Yan po ang ating pong mga statement of faith na-flash ko na po yan dyan. Yung ating mga sinasampalatayanan sa kapulungan ito dito sa church. Amen. Pwede po bang flash? Ayan, dyan po yung mga we believe. We believe, we believe, we believe. Amen. Mas maganda rin po kung kabisado po natin ang mga yan. Amen. Nangaral po ako 3 Sundays ago tungkol sa rapture. Naalala niyo po ba yun? Amen. Yun po yung nandun sa pang-apat. Pwede po bang palipat sa pang-apat? Yun. We believe that Jesus Christ is the soon coming King. Ngayong umaga naman po, ang ipapangaral ko ay yung pangatlo. Amen. We believe that Jesus Christ is the baptizer with the Holy Ghost. Amen? Hallelujah. Ang fellowship po na ating kinabibilangan ay Pentecostal fellowship. Amen. Kapag sinabi po nga Pentecostal, ito po yung masaya, maingay, magpuri sa ating Panginoon. Amen. Masaya nga pag umaawit sa ating Panginoon. Amen. Yun po yung ibig sabihin po ng Pentecostal. Tama po ba? Sa inyo pong mga kinalakihang relihiyon, di ba? Tahimik po tayo. Tahimik po tayo. Kaya ganun. Tama po ba? Kaya naniniwala ko yung mga first time na doon lumaki, pagating dito sa Potter's House, di ba parang, ano ba yung church nila? Ang ingay mag-awitan, no? Ang ingay magpuri. Di ba parang sumisigaw talaga, lumalabas talaga yung boses sa kanilang tinig. Ganun po yung Pentecostal church. Amen po ba? Ibig sabihin po ng Pentecostal, we believe and practice the power and the gifts of the Holy Spirit. Amen? Ibig sabihin po ng Pentecostal, mga kapatid, naniniwala po tayo sa banal na Espiritu. Na ang banal na Espiritu ay hindi po isinasantabi, hindi po binabaliwala. Ang banal na Espiritu po ay kapantay ng Diyos Ama at Diyos Anak. Amen? Di ba kinakanta po natin? We believe in God the Father. We believe in Christ the Son. We believe in the Holy Spirit. Our God is three in... Tama po ba? Kasama yung banal na Espiritu, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kaya po, kung ano po yung nangyari sa mga unang mananampalataya sa Book of Acts, sa araw ng Pentecostes, bumaba ang banal na Espiritu sa kanila, silang lahat ay napuspos, nabautismuhan ng banal na Espiritu, at sila po ay nagpasimulang magsalita sa iba't ibang wika. Mamaya, dadaanan po natin yon. Amen. At yung nangyari po na yon sa Book of Acts na pagbaba ng Espiritu Santo ay hindi po tumigil sa panahon nila. Amen. Mga kapatid, hanggang ngayon ay nangyayari pa rin po iyon. Amen. Ang punto ko po ngayong umaga, may kapuspusan pa rin ng banal na Espiritu hanggang ngayon sa oras na ito. Amen. Ang ating pong fellowship, mga kapatid, sa ating Panginoon, palagi po natin itong pinapractice. Amen. Ang ibig sabihin po ng mapuspos, amen, baka kasi first time lang po natin narinig, ano yung mapuspos o puspos? Ang ibig sabihin po nun, sa mas mababaw na Tagalog, ay mapuno. Mapuno tayo. Mabautismuhan tayo. Kaya nga sabi dyan, baptizer with the Holy Ghost. Mabautismuhan ng banal na Espiritu. Mga kapatid, amen, listen.
lahat po tayo, lalo na sa mga hindi pa nababautismohan ng banal na Espiritu, kinakailangan po ay mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Hindi lang po si pastor, hindi lang po yung mga nakakasama ko dito sa harap, kundi, amen, yung mga mananampalataya na nakaupo dyan sa upuan na yan, lahat po tayo ay kinakailangan mapuspos ng banal na Espiritu. Amen? Sabi ko nga po kanina, yung mga unang mananampalataya, silang lahat ay napuspos ng banal na Espiritu. Amen? Tignan niyo po, may isang tagpo sa Bible, pero hindi po ito yung ating main text. Tignan niyo po sabi ng Bible, Acts chapter 19, verses 1 to 6. Basahin po natin. Habang nasa Corinto, si Apollos, tinahak naman ni Pablo ang mga dakong bulubunduking ng lalawigan hanggang sa siya'y makarating sa Efeso. Amen? Yun nga yung kanina, yun nga yung babasahin natin mamaya, Ephesians. Amen? Natagpuan niyo roon ang ilang alagad at sila'y tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Tinanong ngayon ni Pablo. Amen? Sagot naman ng mga alagad, ng mga mananampalataya, hindi po. Hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala. Tugon nila. Kung ngayon, sa ano kayo nabautismuhan? Tanong ni Pablo. Sa bautismo ni Juan, tugon naman nila. Kaya't sinabi ni Pablo, binautismuhan ni Juan ang mga tumatalikod sa kasalanan, ipinangaral niyang pagsisisi sa mga Israelita upang sila'y sumampalataya kay Jesus. Ang dumarating na kasunod niya, nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Amen? Mga kapatid, nabasa natin, tinanong ni Pablo ang mga mananampalataya sa Efeso, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo? Ibig sabihin ng tinanggap, nabautismuhan na ba kayo sa Espiritu Santo? Yun ang ibig sabihin doon ni Pablo. Sagot ng mga alagad, hindi pa. Ano yun? May ganun pala? May tinatawag pa lang itong Holy Spirit? Espiritu Santo? Hindi namin alam. Hindi nga namin narinig. Di ba binasa natin kanina? Kaya salamat ngayong umaga, may pangangaral po na katulad ng ganito, amen, para malaman po ng bawat isa sa atin. Kailangan po tayong mabautismohan ng banal na Espiritu. Amen? Hindi po pumayag si Pablo na hindi po sila mabautismohan o mapuspos, kaya nanalangin sila, ipinatong ang kamay ni Pablo sa kanila at napuspos sila ng banal na Espiritu. Amen? Nagpatong ng kamay, mga kapatid, ganun din po ngayong umaga. Baka makasalubong mo mamaya si Apostol Pablo at tanungin kanya, tinanggap mo na ba ang Espiritu Santo? Anong isasagot mo? Oh, may ganun ba? May ganun pala? Hindi ko alam, hindi ko narinig. Amen. Baka lang naman makasalubong natin. Amen. Pero maganda, amen, pag nakasalubong natin itong si Apostol Pablo na ginamit ng Diyos sa makapangyarihang paraan, tayo ay napuspos na o puspos ng banal na Espiritu. Amen. Mga kapatid, huwag kang pumayag na lalabas ka mamaya sa lugar na ito na hindi mo tinanggap ang bautismo sa Espiritu Santo. Dapat ay mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Mamaya sa altar call, mananalangin tayo ng kapuspusan at bautismo ng banal na Espiritu. Can you say amen? Mangaral po ko ngayong umaga, be filled with the Holy Spirit. Be filled. Mapuno tayo ng Espiritu Santo. Amen? Basahin po natin, isang talata lang po ito. Amen. Ephesians 5:18, ang sabi po dyan, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Amen? Ang ganda na sabi sa English, NLT, ang sabi dyan, don't be drunk with wine, because that will ruin your life. Sisirain lang nun ang buhay mo. Tama ang Bible. Instead, be filled with the Holy Spirit. Amen. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Magsiyuko po tayong lahat, Panginoon. Marami pong salamat sa pribilehyo at sa pagkakataon ngayong umaga na may pangaral, Panginoon, ang banal mong salita. Hallelujah, Panginoon Diyos. Mangusap ka. Kailangan namin ang pangunguna, ang pagsama ng banal na Espiritu, Panginoon, aking dalangin. Hallelujah. Mamaya, Panginoon. Hallelujah. Bumaba,
manaog sa amin ang banal na Espiritu at puspusin mo ang bawat isa, ang lahat ng mga mananampalataya sa lugar na ito na kami lalabas, Panginoon, tinanggap, Panginoon Diyos, ang bautismo sa Espiritu Santo. Panginoon, patuloy mo po kaming palakasin. Maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, bakit kinakailangan na tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu? Bakit, Pastor? Kailangan pa ba? Amen? Una po natin pag-usapan, so we can do the supernatural. Amen. Kinakailangan po na tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu so we can do, para magawa po natin yung mga tinatawag na angat kalikasan, supernatural na mga gawain. Ibig sabihin po ng supernatural, mga hindi po pangkaraniwang gawain. Kaya nga supernatural. Amen. Basahin po natin ulit, mga kapatid sa ating Panginoon, para maunawaan natin ano ba itong supernatural na ito. Ephesians chapter 5 verse 18. Balikan natin yung ating talatang binasa kanina. Ang sabi po dyan, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Ito po ay hindi isang opinyon, ito po ay hindi isang panukala, ito po ay isang utos. Amen. Ang sumulat po nito ay si Apostol Pablo. Inuutusan tayo, mapuspos daw po tayo ng Espiritu o ng banal na Espiritu. Ngayon, mga kapatid, ikinumpara ang alak sa Espiritu Santo. Diba? Pinagsama siya sa isang verse, huwag kayong magsipaglasing ng alak, ikinumpara ang alak sa Espiritu Santo. Ngayon, ano bang meron sa alak? Amen? Tama po ba sa alak, biglang lumalakas ang loob ng isang tao? Amen? Sino po sa inyong may kakilala kapag nalasing, naghahamon ng away? Huwag niyo na po itaas yung mga. Tama po ba? Sino siga dyan? Labas yung siga dyan! Suntukan tayo! Kailangan kakilala po, tumataas na niyo. May kakilala po kayo? Diba? Yung biglang lumalakas yung loob niya pag nakainom, kapag nalasing. Amen? Mga kapatid, sa Panginoon, ang mapuspos ng banal na Espiritu ay ganun din po. Hindi ko sinasabi po na, amen, sabi ko po, ang mapuspos ng banal na Espiritu ay ganun din po, bigla rin pong lalakas ang loob mo, pero hindi para maghamon ng away. Kundi lumalakas ang loob mo na ipangaral at ibahagi ang salita ng Diyos sa iba. Amen? Alam po yun ng Panginoon. Kaya po sinabi niya sa Acts chapter 1 verse 8, sabi po dyan, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Kapangyarihan. Di ba? Supernatural. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Ibig sabihin po nung saksi dyan, yung magiging witness. Kung magiging witness tayo, ano bang ginagawa ng witness? Diba? Mga nagsasalita, mga nagpapahayag, mga nagpapatotoo. Ibig sabihin po ng witness, makakapagbahagi tayo, makakapangaral tayo tungkol sa ating Panginoong Hesus. Amen? Pero hindi po natin yung basta-basta magagawa na hindi po tayo puspos ng banal na Espiritu. Kaya sabi po ng Panginoon dyan, mismo ang Panginoong Hesus ang nagsasalita, amen, bago kayo maging mga witness, mga saksi, tatanggap muna kayo ng kapangyarihan para magawa ang supernatural. Amen? Ang mangaral po ng salita ng Diyos ay hindi po pangkaraniwan na ginagawa. Amen? Pero magagawa po natin yun kapag puspos po tayo ng banal na Espiritu. Amen? Sabi ko nga po sa inyo, ilang beses ko na pong napatotoo, nung ako po ay nag-aaral pa, hindi po ako nakakatayo o hindi nyo po ako mapapatayo sa harapan ng klase na katulad po ng ginagawa ko po ngayong oras na ito. Amen? Lalo na kapag recitation, nangangatog po yung tuhod ko. Amen? Hindi ko alam kung saan ako magtatago. Magtatago ba ako sa likod ng kaklase ko o magme-ego out ako para mag-CR ako. Amen?
Hindi ako sanay na tumatayo sa harapan, amen, ng mga tao. Pero salamat sa Panginoon dahil tinanggap ko po ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Hindi lang po ako nakakatayo ngayong umaga sa inyong harapan, amen. Kaya ko pong tumayo sa labas, amen, sa harapan ng mga tao, ibahagi at ipangaral sa kanilang kabutihan at biyaya ng ating Panginoon. Ganun po yung nangyayari. Amen? Sabi ko nga po, ang mga ng salita ng Diyos, hindi po pangkaraniwan. Diba? Pag umarap ka sa, pagbahagi ka, bahagi ako? Ang sasabihin ko? Hindi pangkaraniwan, pero sa oras na mapuspos ka ng banal na Espiritu, amen, hindi na maagaw sa iyong mic. Uy, tama na, tama na. Amen? Kasi, yun eh. Puspos ka, gusto mo lagi, di ba? Ipinapangaral si Jesus sa mga tao. Kailangan nyo ang Panginoon. Kailangan nyo ang Panginoon. Tanggapin mo si Jesus. Amen? Kaya yun po yung ginagawa sa ating fellowship, mga kapatid, sa ating Panginoon. Ganon din po si Pedro, isa sa mga alagad ng ating Panginoong Isus. Tignan nyo po, basahin po natin. Acts chapter 2, verses 1 to 4. Tapos talon po tayo ng 13 to 14. Nagkakatipon silang lahat. Ito na po yun, sinasabi ko kanina. Amen? Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat, walang na-exempt, silang lahat. Ano nangyari? Ay napuspos ng Espiritu Santo. At ano bang nangyari? Nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Napuspos yung mga alagad, kabilang si Pedro. Talon tayo ng verse 13 hanggang 14. Sabi dyan, ngunit may ilang nagsabi ng pakutya, kasi nagsasalita sila, ang ingay. Amen, nag-speaking tongues yung mga alagad na ito nandun sa upper room. Sabi ng mga nakakarinig sa labas, nako, lasing lang ang mga iyan. Anong ginawa ni Pedro? Kaya tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas, mga taga-Judea at kayong lahat na mga panauhin sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Amen? Narito po si Pedro. Kilala niyo po ba si Pedro? Amen? Si Pedro po ay isang matatakutin na alagad ng ating Panginoon. Paano ko po nasabing matatakutin? Pastor, kilala mo ba siya? Kilala ko, nabasa ko sa Bible eh. Amen? Ano nangyari? Nung hinuli ang Panginoong Isus, si Pedro sumusunod kay Jesus. At habang sumusunod siya, tinitignan niya, ano kayo nangyari sa pastor ko? Ano kayo nangyari sa Panginoon namin? Amen? May mga tao doon na kilala si Pedro na tagasunod ng ating Panginoong Isus. Eh di ba, lilitisin na, ipapako na sa Jesus sa krus, may mga nakakakilala kay Pedro, hoy, ikaw, di ba, kasama ko nung lalaki yon? Sabi ni Pedro, ha? Ako? Hindi, kamukha ko lang yun. Amen? Hindi ako yun. Hindi ko kilala yung taong yan. Pakailan ko dyan. Alam niyo mo ba yung kwento? 3 beses ikinaila niya ang ating Panginoong Isus. Bakit niya ikinaila? Dahil sa takot. Hindi ko kilala yan. Kasi pag umamin siya, amen, baka siya pati ibago sa krus. Amen? Kaya doon, takot si Pedro, amen, 3 beses, ikinaila niya, amen, ang ating Panginoon. Pero dito sa binasa natin, napuspos si Pedro ng banal na Espiritu, nagawa niyang tumayo at mangaral. Anong sabi niya? Pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Amen. Ang isang matatakutin na tao, matatakutin na alagad ng ating Panginoon, amen, biglang lumakas ang loob. Bakit? Dahil siya, amen, ay puspos ng banal na Espiritu. Amen, mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, imagine, Pastor, baka isa lang ang kausap niya dyan. No, pag binasa niyo po yung mga susunod na mga verse, kapag katapos nun, 3,000 ang naligtas. Imagine kung gaano karaming kaharap doon ni Pedro. 3,000 ang pinangaralan ni Pedro. Pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Dami nun, no? Amen. Mga kapatid sa ating Panginoon, kaya ngayong umaga, kung nahihiya kang ibahagi ang ating Panginoon sa iba, lalo na sa mga mahal mo sa buhay, kailangan mo talagang mapuspos ng banal na Espiritu. Amen? Para, amen, sangkapan tayo ng ating Panginoon. Yun nga, parang biglang lumakas ang loob na nahihiya tayo noon. Hindi natin mabanggit sa kanila.
makapagsalita talaga. Pag nandiyan si Papa, nandiyan si Mama, nandiyan yung mga anak ko. Pero kapag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, hindi ka mapipigilan, amen, ng iyong hiya at takot. Kaya mong ipangaral si Jesus sa kanila. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ano pa pong nagagawa ng alak? Ano pa pong nagagawa ng alak? Amen? Sino po sa inyo ang may kakilala na kapag nalasing siya, ay biglang nagbabago yung katauhan niya? Marami. Amen? Thank you, Lord. Biglang nagbabago yung katauhan niya kapag nalasing. Yung tahimik na hindi pala kibo, amen, pero kapag nalasing, nagiging maingay at madaldal. Ikakilala po kayo? Pwede niyo pong dalhin dito? Patungan natin ang kamay. Amen. Dito. Amen. Di ba? Yung tahimik na palakibo, pero kapag nalasing, di ba? Di ba? Di ba? Tapos, di ba? Ikaw naman, ganyan pala siya kapag nalalasing. Di ba? Biglang kukunin yung mic, tapos kakanta ng kakanta. Tapos ikaw naman, kinabukasan, di ba? Nakita mo yung kaibigan mo, uy, grabe ka, ganun ka pala kapag nalalasing, ano? Ang ingay mo, ang daldal mo, kanta ka ng kanta kahit wala naman sa tono yung boses mo. Ito naman, di ba, magugulat, ha? Ginawa ko ba yun? Nakakaiyak. Amen? Anong punto ko po ngayong umaga, mga kapatid, sa ating Panginoon? Yung hindi niya karaniwang ginagawa, ay bigla niyang nagagawa kapag nalasing. Yung hindi niya karaniwang ginagawa, ay bigla niyang nagagawa kapag nalasing. Alam niyo, mga kapatid, sa ating Panginoon, ganun din po ang banal na Espiritu. Kapag tayo ay puspos, makakayanan po natin gawin ang mga bagay na hindi normal sa atin o hindi natin karaniwang ginagawa. Amen? Makakayanan po natin gawin ang mga yon. Kaya lang po, mga kapatid, yun nga, may pagkakaiba po yung dalawa. Alak at Espiritu Santo. Bagamat dyan, parang pinagkumpara sa kanila, pero merong magkaibang resulta. Amen? Sabi po sa binasa po natin kanina, ang alak ay kinaroroonan ng kaguluhan. Oo, may nagagawa yung tao na yun na hindi niya ginagawa noon. Kaya lang, ang hindi magandang resulta, ang sabi ng salita ng Diyos, ang alak ay kinaroroonan ng kaguluhan. Amen? Sino pong naniniwala, mga kapatid, kung saan may alak ka, malaki ang posibilidad kasunod noon ay gulo. Ako po ay lumaki sa Mandaluyong, ang pinakamalaking squatters area sa Mandaluyong, Barangay Addition Hills. Amen? Sa tuwing may inuman, hindi mawawala ang away at gulo. Proven. Proven. Amen? Yung mga masaya nagiinuman ng alas 9 ng gabi, pagdating ng alas 12 ng ating gabi, naghahabulan na yun ng kutsilyo. Totoo. Nagigising na lang kami. Amen. Nagsisigawan sa labas. Ayun na, naghahabulan. Teka lang, di ba yun yung mga magkakainuman kanina? Bakit nag-aaway-away na? Kasi, totoong sabi ng salita ng Diyos, ang alak, kinaroroonan ng kaguluhan. Can you say amen? Amen. Amen. Totoo po yun. Kaya po inuutusan po tayo dito, huwag alak. Pastor, baka pwedeng alak na lang kasi yung alak masarap. Sabi na salita ng Diyos, huwag alak. Amen? Huwag kayong magsipaglasing ng alak, kundi tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Amen? Dahil po ang mapuspos ng banal na Espiritu ay palagi pong papunta sa katuwiran. Amen? Papunta po sa tamang gawain, papunta po sa tamang gagawin. Tignan nyo po ulit, tignan po natin ulit, yung mga tao na napuspos ng banal na Espiritu dun po sa Book of Acts. Amen? Ito na po yung mga pinangaralan ni Pedro kanina. Amen? Yung 3,000 sumampalataya at nabautismo sa Espiritu Santo. Anong nangyayari? Amen? Kapag ang mga tao, kapag ang isang tao ay napuspos ng banal na Espiritu. Basahin po natin, Acts chapter 2, verses 40 to 42, marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi. At nanawagan siya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yon. Tama, 3,000 katao. Amen, ang naligtas na bautismuhan ng araw na iyon ng banal na Espiritu. Sabi sa kasunod, na natili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasabi
magsama-sama bilang magkakapatid sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Mga kapatid sa ating Panginoon, isa-isahin po natin. Una pong nangyayari, unang makikita po natin katotohanan dyan. Una, yung mga nabautismohan, puspos ng banal na Espiritu, na natili sila sa itinuro ng mga apostol. Nanatili sila. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, ang ibig sabihin niyan, kung anong itinuro at ipinangaral sa kanila, yun ang kanilang sinampalatayanan at isinapamuhay. Wala nang iba. Hindi na sila naghanap ng kung ano-ano. Puspos ng banal na Espiritu, nagpasimulang magturo sa kanila yung mga alagad ng ating Panginoon. Ang sabi na natili. Ano ba na natili? Nag-stay sila doon. Hindi sila umalis. Hindi sila naghanap pa ng kung ano-ano. Nanatili sila. Kung ano yung napakinggan nila sa turo ng mga apostol, yun ang kanilang sinampalatayanan, ginawa at isinapamuhay. Can you say amen? Amen. Amen. Nagpapasalamat ako. Amen. Sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya po mga kapatid sa ating Panginoon, ang taong puspos ng banal na Espiritu, pakinggan niyo po ito, ang taong puspos ng banal na Espiritu, pahahalagahan niya ang salita ng Diyos. Amen. Nanatili sa itinuro. Amen. Ano bang itinuro dyan? Ito salita ng Panginoon. Amen. Ang taong puspos ng banal na Espiritu, pahahalagahan niya yung salita ng Diyos na kanyang napakinggan sa mga pangangaral at pagtuturo. Mga kapatid sa ating Panginoon, nagpapasalamat ako habang ginagawa ko ito. Amen. May mga nanay na nagpatuto sa akin nung nakaraang Bible study, nung nakaraang Thursday, kasama ko sila dito. Pastor, yung ipinangaral mo last Sunday patungkol sa mga patay, na dapat pala hindi na tayo nagtitirik ng kandila sa kanila. Pastor, kahapon, November 1, hindi na kami nagtirik ng kandila. Nahipo ako mga kapatid sa ating Panginoon. Na-bless ako, pinagpala ako. Amen? Hallelujah! Ganun po yung ibig sabihin niyang nanatili sila. Kung ano yung napakinggan nila, ay ganun pala yun. Amen? Yung mga namatay, kung kasama nila ang Panginoon, kasama na sila ng Panginoon, nasa kanila na yung liwanag na, yun nga yung pinaniniwalaan ng mga tao na kaya tayo nagsisindi para meron daw liwanag doon sa kinaroroonan nila o lalakaran nila. Hindi! Amen? Kung sila tumanggap sa ating Panginoong Hesus, ang Panginoon ang magsisilbing liwanag nila. Kaya nagpasalamat ako nung nag-testimony yun. Wow! Amen. Agad-agad. Ilang araw lang. Pastor, di na kami nagtirik ng kandila. Tumanggap na kami sa ating Panginoon. Pinaniwalaan namin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Ganun po yun. Sabi ko, wow, praise God. Amen. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Ganun po yun, mga kapatid sa ating Panginoon. Ang salita ng Panginoon ang magiging pundasyon sa kanilang buhay. Kung anong sinasabi ng Panginoon sa aklat na ito, yun ang kanilang susundin at gagawin. Amen? Kaya po mga kapatid sa ating Panginoon, amen, excited palagi na makapakinig ng pangangaral, pagtuturo tungkol sa Bible, kumbaga, amen, nauuhaw ka, amen, na malaman pang salita ng Diyos. Sino dito naranasan mo na yung ang tagal mo hindi nakainom? Amen. Uhaw na uhaw ka, di ba? Hinahanap mo yung tubig. Amen. Mga kapatid sa ating Panginoon, ganun yung mga taong puspos ng banal na Espiritu, na uuhaw sila na mapakinggan ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Mga kapatid sa ating Panginoon, pero yung mga taong hindi puspos ng banal na Espiritu, amen. Intro pa lang ni Pastor. Humikap na. Amen. Tapos tingin ang tingin sa oras at tagal na mamangaral, Pastor. Gusto ko lang kumain ng sopas. Pero ang puspos ng banal na Espiritu, nakafocus sa pangangaral. Amen. Opo, mabango yung mga niniluto, pero ang puspos ng banal na Espiritu hindi maaamoy. Jesus name. Amen. Magpo-focus ako sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Ikalawa, sabi doon sa dulo, pananalangin. Amen. Amen. Mga kapatid sa ating Panginoon, ang taong puspos ng banal na Espiritu, hindi katatamaran ang manalangin. Diba? Konti lang nag-amen. Kaya mamaya, mag-pray tayo, mga kapatid sa ating Panginoon. Ang taong puspos ng banal na Espiritu, hindi katatamaran ang manalangin. Amen? Yung ina-announce po dito kanina, diba, nag-announce tayo, araw-araw may panalangin po dito po yung umaga. Hindi po yung programa. Hindi po yun ritual. Amen?
Hindi rin po yun yung para bang meron na tayong magawa dito sa church. Mga kapatid sa ating Panginoon, ang pananalangin ay kailangan po natin. Ang pananalangin po, pakinggan niyo po ito, ang pananalangin ay bahagi ng buhay ng isang mananampalataya. Ulitin ko, ang pananalangin ay parte, bahagi ng buhay ng isang mananampalataya. Ibig sabihin, hindi dapat nawawala sa iyong routine ang manalangin. Can you say amen? Amen. Amen. Kahit gaano pa kaaga, excited siyang bumangon. Bakit? Dahil kakausapin niya ang Panginoon sa panalangin. Amen? Ganun po yun mga kapatid sa ating Panginoon. Nananabik na makausap mo ang Panginoon sa pananalangin dahil para sa iyo, amen, yun ang pagkakataon na masabi mo, amen, sa Panginoon ang lahat ng saloobin mo, nararamdaman mo, kasalukuyang kalagayan mo, amen, at ganun din ang pangangailangan mo sa ating Panginoon dahil yun naman po ang totoo mga kapatid, kailangan talaga natin ang Panginoon. Amen? Kaya kausapin po natin ang Panginoon sa panalangin. Amen? Pastor, tuwing may kailangan lang ako, tuwing may kailangan lang ako, doon ko lang kakausapin ang Panginoon. Eh di araw-araw kang manalangin. Bakit? Araw-araw kang may kailangan sa Panginoon eh. Tama po ba? Tama po ba? Araw-araw, kailangan natin ang ating Panginoon. Pero hindi puspos ng banal na Espiritu, tutulugan ng Panginoon sa panalangin. Hallelujah. Amen? May mga lagad ng Panginoon, tinulugan si Jesus doon sa panalangin. Amen? O kaya 7 a.m. ang prayer, morning prayer, darating 7:50. Wala, dito na. Mamaya na lang ako pupunta kapag malapit pa si Pastor matapos. Yung 10 minutes na lang. Amen? Kung tatanungin kita ngayong umaga, mga kapatid, meron ka bang inilalaan ng oras para manalangin? Amen? O yung panalangin mo, yung kanina sa opening prayer ni Brother CJ. Pastor, yun na yun, opening prayer. Nanalangin tayo. Hindi po yun ang tinutukoy ko, mga kapatid. Ang tinutukoy ko pong panalangin dito ay yung puso sa puso na pakikipag-usap sa Panginoon. Meron ba tayong ganon? Puso sa puso. Talagang seryoso. Kung gusto mo yung hanggat maaari mag-isa ka, pwede yun. Diba? Pupunta ka sa church, walang problema. Magkukulong ka sa kwarto, walang problema. Pero totoong ikaw ay nananalangin, nakikipag-usap ng puso sa puso sa ating Panginoon. Diba? Inilalatag mo sa Panginoon ang lahat ng mga nangyayari sa iyo at yung mga pwede pang mangyari sa iyo. Mga kapatid sa ating Panginoon, ganun po yung panalangin na hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Amen? Gusto kanyang makausap. Gusto kanyang makausap. Amen? Kung paano gusto mong makausap yung mahal mo sa buhay, ganun din ang Panginoon sa iyo. Gusto kanyang makausap. Amen? Amen? At ganun po ang puspos ng banal na Espiritu. Kahit wala siyang kasabay manalangin, mananalangin pa rin siya. Amen? Kaya yung kaninang announcement, 6 to 7, 7 to 8, hindi po yung programa o ritual, mga kapatid sa ating Panginoon. Yun po ay bahagi ng buhay ng isang mananampalataya. Amen? Lalo na, napuspos ng banal na Espiritu. Ano ba? Acts chapter 2, verses 44 to 45. Sabi po dito, nagsama-sama ang lahat ng Inisa-isa po natin ang Acts 2, 44 to 45. Nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Ikatlo po makikita natin, amen, ang taong puspos ng banal na Espiritu, kaya niyang magbigay. Kaya niyang mamahagi. Tahimik. Ulitin ko, ang taong puspos ng banal na Espiritu, binasa natin, ito yung 3,000 kaninang nabautismo ng Espiritu Santo, kaya nilang magbigay. Amen. Kaya nilang tumulong. Amen. Hindi lang sarili ang iniisip. Amen. Tama po ba? Yung binasa natin? Amen. Ang kanilang ari-arian ipinagbili at ipinamahagi sa bawat isa.
Malinaw pong salita ng Diyos. Amen. May malasakit sa mga kapatid niya sa Panginoon, lalo na sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Ito yung mga taong gusto nilang lagi silang kabahagi sa gawain, sa mga ginagawa ng Panginoon. Ano bang maitutulong ko? Ano bang maiaambag ko? Amen. Magbibigay ako dyan sa Father's house dahil dyan ako dumadalo. Dyan ako kumakain ng salita ng Diyos. Amen. Di ba pag kumakain ka, nagbabayad ka? Amen mga kapatid sa ating Panginoon. Diyan ganun din. Diyan ako umatin. Diyan ako lumalago. Amen. Diyan ako nakakapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Kaya gusto kong tumulong at suportahan ang gawain ng Panginoon diyan. Amen. Gusto kong pagpalain ng church na yan. Mga kapatid, ganun po ang puspos ng banal na Espiritu. Pero yung hindi puspos, amen, bakit ako magbibigay? Ha? May pinatago ba yan si pastor? Wala namang ipinatago sa akin si pastor, bakit ako magbibigay? Amen? Ang gusto lagi ay makinabang, pero ayaw nila na sila yung pinapakinabangan. Amen? Malinaw po ba? Amen. Ano pa? Acts chapter 2 verse 46. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Ika-apat, amen, kapag ang tao ay puspos ng banal na Espiritu, mahal niya ang gawain ng Panginoon. Nabasa niyo po bang lahat? Araw-araw. Araw-araw. Anong ginagawa nila? Sila'y nagkakatipon sa templo. Kaya po ba natin gawin yon? Umpisahan po natin next week. Araw-araw. Walang sumagot. Amen. Sa panahon po natin, kumbaga, araw-araw nagkakatipon sa church. Nagkakatipon sila sa templo, araw-araw. Imagine, mga kapatid sa Panginoon, amen, ang taong puspos ng banal na Espiritu, gusto niya lagi siya ay nasa church. Amen. Araw-araw. Amen. Para bang kulang ang araw niya kapag hindi siya nakadalo. Ulitin ko, para bang kulang ang araw niya kapag hindi siya nakadalo. Amen. Nananabik na dumalo palagi. Amen. Hallelujah. Ganun po ang puspos ng banal na Espiritu. Mahal niya ang gawain ng ating Panginoon. Hindi pwedeng hindi ako dumalo. Araw ng linggo ngayon. Puspos ng banal na Espiritu. Amen. Pero yung mga hindi puspos ng banal na Espiritu, ay, linggo na naman. Church na naman. Diba? Tapos pupunta sa church, no? Binubuhat yung sarili. Hinihila yung katawan papunta sa church. Amen? Andiyan pa po ba kayo? Amen. Walang gana dumalo, baliwala ang gawain, pero pagdating sa ibang pupuntahan, amen. Pero ang puspos ng banal na Espiritu, hindi na siya makapaghintay na maglinggo. Praise God! Sunday na naman ulit! Makakadalo ulit ako! Amen? Ganon, yung mga taong puspos ng banal na Espiritu. Amen? Kaya po pagdating sa Revival Crusade, amen, 3 gabing yon, inaasahan tayo ng Panginoon na nandito tayo sa kanyang gawain. Ganon ang taong puspos ng banal na Espiritu. Araw-araw, hindi siya liliban dahil mahal niya ang gawain ng ating Panginoon. Para sa Kanya, ang pinaka-espesyal na lugar dito sa mundo ay ang tahanan ng Diyos, ang church. Amen? Amen? Ganun po ang puspos ng banal na Espiritu. Diba? Malinaw, araw-araw nagkakatipon. Kaya po dapat talaga mapuspos tayo. Amen? Yung tipong may magtatanong sa akin, Pastor, wala ba tayong gawain ngayon? Oh, praise God. Sana all. Amen? Sana nga, ganon. Amen? Pastor, wala ba tayong gawain ngayon? Dapat may gawain tayo ngayon. Praise God. Sana nga. Amen? Ikalima. Amen? Sabi po dyan sa huli, may malinis na kalooban. Ang taong puspos ng banal na Espiritu, may mabuting pagtingin at intensyon sa kanyang kapwa, lalo na sa kanyang mga kapatid sa Panginoon. May malinis na kalooban. Amen? Yung natutuwa siya, dumalo ulit yung matagal nang hindi nakadalo. Oh, nandito si brother, nandito si sister. Amen? Hindi yung, bakit nandito? Dumadalo pa yan? Hindi naman naliligo.
Ha? Amen? Ang puspos ng banal na espiritu, hindi nag-iisip ng masama sa iba. Maging sa mga kapatid niya sa Panginoon. Amen? May malinis na kalooban. Amen? Ganon din, hindi nag-iisip ng masama. Amen? Sa kanyang pastor. Amen. Si pastor, suplado. Hindi man lang ako binati, okay naman yan. Galit siguro sa akin si pastor. Hindi naman po ganon. Amen? Baka may kausap lang po ako kaya hindi po kita nabati. Amen po ba? Amen. Hanggat maaari, pagkatapos ng gawain, inisa-isa ko po kayo. Ba? Ilan po kayo? Mag-isa lang ako. Hati-hatiin na lang po natin katawan ko para mabati ko po kayo lahat. Amen? Tapos yung problema, pag hindi nabati, minsan magtatampo sa pastor. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, ang puspos ng banal na espiritu, hindi tampuhin. Amen. Hallelujah! May malinis na kalooban. Kasama doon sa malinis, yung marunong siyang umunawa. Nakakaintindi. Amen? Kasama din po dito sa malinis na kalooban, yung wala siyang kagalit. Amen po ba? Amen. Yung wala siyang kagalit, at syempre, wala siyang kagalit lalo na sa church. Amen. Amen? Alala ko noon, nandun tayo sa Castule. May isang nanay, ay umakyat, nasa second floor kasi yung church natin doon. O bakit po kayo nandyan? Ako po, yung po. Yung pala, may isa siyang dumadalo noon doon na ayaw niyang kasama sa gawain. Kahit anong packet ko, halika po kayo, atin po kayo sa service. Dito na lang ako. Anong gagawin niyo po dyan? Nasa taas yung service. Ganun eh, pag may kagalit, wala. Pero ang taong puspos ng banal na espiritu, walang kaaway. Ulitin ko, ang taong puspos ng banal na espiritu, walang kaaway. Can you say amen? Amen. Amen? O kung meron man na nakasamaan niya ng loob, kaya niyong humingi ng tawad at magpatawad. Ganun ang puspos ng banal na espiritu. Amen? Nagpapatawad. Amen? Hindi puspos ng galit, hindi puspos ng sama ng loob. Amen? Hindi yung dadalo sa church, di ba? Lagi sa lubong yung kilay. Liga, brother. Patungan ka na. Salamat na lang, may mga pangangaral po sa church at kinakausap po tayo ng Panginoon. Amen? Malinis na kalooban. Ano pa? Acts chapter 2 verse 47. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ika-6, mga kapatid sa ating Panginoon, ang taong puspos ng banal na espiritu, mapagpuri sa Diyos. Nagpupuri sila sa Diyos. Amen? Pagpupuri ang lumalabas sa kanyang bibig. Excited siyang dumalo. Bakit? Kasi excited siyang magpuri sa Panginoon. Amen. Praise God! Sunday ngayon, may praise and worship. Kailangan 9:30, nandun na ako sa church, o 9:45, para makasali ako sa pag-awit ng papuri sa Panginoon. Ganun yung puspos. Dapat 9:30, nandun na ako sa church. Kapag nagsimula ni awitan, gusto ko kasali ako para makapagpuri din ako sa Panginoon. Amen? Pero yung hindi puspos ng banal na espiritu, amen? Mamaya na lang ako pupunta ng church. Maaga pa. Mga 10:30 siguro. Amen. Yung tapos na yung awitan, yung tapos na yung praise and worship. Paano ba naman kasi? Yung nagpapaawit, sintonado. Sorry po. Amen. Hindi po talaga magandang boses ko. Humingi po ako ng tawad, paumanin niyo po ako. Tawarin niyo po ako, patawarin niyo po ako. Di ba? Tapos kapag pumalakpak, di ba? Ang tamlay, yung langgam lang yung nakakarinig. Di ba? Amen? Amen. Pero kapag kumakanta ka noon, di ba? Kumakanta ka noon sa pabasa, no? May kulot-kulot pa. At nang si Judas nagulas. Pero hindi mo naman naiintindihan yung kinakanta mo. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon. Diba? O kaya naman, pagtingin niya sa katabi niya, diba? Pagtingin niya sa katabi niya, siya na lang pala hindi nakataas ng kamay. Ako na lang pala hindi nakataas ng kamay.
Ganun ang hindi puspos ng banal na Espiritu. Amen? Nag-go with the flow lang. Kaya isa niya, iba-ibang iniisip, nasa loob ng church, pero nasa labas ang iniisip. Amen? Amen. Pero ang puspos po ng banal na Espiritu, kahit sintonado yung nagpapaawit, masaya pa rin siyang umaawit sa Panginoon. Amen. Amen. Tapos kapag pumalakpak, yun nga, talagang todo bigay. Thank you for the cross. Kaya di ba yung katabi niya? Grabe kaganado ko magpuri wala ganun ang puspos ng banal na Espiritu. Amen? Hindi nakadepende sa nagpapaawit, hindi nakadepende sa kanta, hindi nakadepende sa music, yung pagpupuri niya, kundi nagpupuri siya sa Panginoon dahil gusto niya talagang purihin ang Panginoon. Ganun ang puspos ng banal na Espiritu. Yung ninanamnam mo, yung bawat lyrics ng inaawit mo. Kasi yung lyrics ng inaawit mo patungkol sa kabutihan, pag-ibig, biyaya, habag ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya kanina lahat ng kinanta natin, totoo ang lahat ng iyon. Salamat sa krus. Amen? Naligtas tayo. Amen? Ganda po nung lineup natin kanina. When I think about the Lord, kapag iniisip kong Panginoon, kung paano niya akong niligtas, kung paano niya akong inabot, kung paano niya akong pinagaling. Amen po ba? Kaya kanina doon ako nag-drums ako. Sarap umawit sa ating Panginoon. Totoong lahat ng lyrics. Amen? Kaya it makes me wanna shout. Gusto ko talagang sumigaw, purihin ng Panginoon. Kasi ganon ang taong puspos ng banal na Espiritu. Damang-dama niya ang presensya ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Mga kapatid sa ating Panginoon, ito po ang nangyari. Amen. Na ang banal na Espiritu ay bumaba at pinuspos ang 3,000. Amen. Ito pong mga inisa-isa natin ay hindi po natural sa isang tao. Ulitin ko po, ito pong mga inisa-isa natin ay hindi po natural sa isang tao. Hindi po natural sa atin ang makinig ng salita ng Diyos sa Bible study. Can you say amen? Hindi po natural sa atin yon. Kapag nagaya ka ng mga tao pumunta sa church, ano sasabihin sa inyo ng mga tao? Amen. Halika, Bible study tayo. Bible study? Maglalaba pa ako. Next time. Diba? Hindi po natural sa atin kapag niyaya mo, diba? Halika, makikinig tayo doon ng Bible. Amen. Wala, ayaw ng mga tao. Hindi po natural sa atin ang manalangin. Amen po ba? Hallelujah. Alam natin panalangin ay yung kinakabisado. Diba? Kung aamin nga lang tayo mga kapatid, baka minsan pati sa pagkain, nakakalimutan nating manalangin. Kasi nga, hindi natural sa atin ang manalangin. Amen? Hindi rin natural sa atin ang magbigay. Hindi natural sa atin ang magbigay. Ang pangunahing kalikasan ng magkasala ang tao ay ang pagiging makasarili. Hindi po kayo naniniwala? Amen? Ang pangunahing kalikasan ng tao, simula nang siya'y magkasala, ay nagiging makasarili. Amen. Gusto niyo po ng patunay? Magbibigay po ako ng halimbawa. Halimbawa sa barangay, magbibigay ng relief goods. Ang mga tao ba yung, sige, una ka na dun. Mamaya na lang ako pupunta kapag maubos na yung relief goods. Can you say amen? Amen. Ano gagawin ng mga tao? Relief goods! Ako dapat ang unang makatanggap. Can you say amen? Amen. Hindi natural sa atin ang magbigay o mamahagi. Hindi rin po natural sa atin ang pumunta palagi sa church. Hindi po natural sa atin ang pumunta palagi sa church. Di ba? Habang kayo lumalaki, nakapagsimba na ako kahapon, hindi na ako sisimba ngayon. Mali si pastor, mali? Ayun. Di ba? Tama po ba? Hindi natural sa atin ang pumunta palagi sa church. Diba, yung iba nga pumupunta lang na simbahan kapag birthday niya. Kaya isang taon lang siya pumupunta na simbahan. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Hindi rin po natural sa atin ang magpuri sa Diyos. Ang gusto ng mga tao, sila ang pinupuri. Amen po ba? Pero ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, ang hindi natural ay nagiging supernatural sa oras na ang tao o ang mananampalataya ay mapuspos ng banal na Espiritu.
Kaya mong gawin lahat yon. Amen. Basta ikaw ay nabautismuhan sa Espiritu Santo. Amen. Ibig sabihin po ng supernatural, higit pa sa natural, higit pa sa karaniwan. Tulad po nung nangyari doon sa Acts chapter 2, yung mga hindi pangkaraniwang gawain ay bigla po nilang nagagawa. Bakit po nagiging ganon? Dahil puspos po sila o puno sila ng Espiritu ng Diyos. At kapag puspos ang tao ng Espiritu ng Diyos, ang mga bagay at gawain ng Panginoon ang uunahin at hahanapin niya. Ulitin ko, ang puno ng Espiritu ng Diyos, ang mga bagay at gawain ng Panginoon, ang uunahin at hahanapin niya. Amen. Gusto niyang punuin ang sarili niya. Amen. Ng Espiritu ng Diyos. Gusto niyang punuin ang sarili niya ng salita ng Diyos. Gusto niyang punuin ang sarili niya ng mga bagay ng Diyos. Gusto niyang punuin ang sarili niya ng presensya ng Diyos. Amen. Ganun po yung taong puspos ng banal na Espiritu. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, ito po ang kailangan natin. Kailangan po nating mapuspos ng banal na Espiritu para magawa po natin itong tinatawag na supernatural. Amen? Ngayong umaga, 2 point lang naman ito, pero bibitinin ko. Hallelujah. First point lang muna, sa tingin ko, malinaw na yung first point na yon. Hallelujah. Yung mga nabanggit na yon kanina, amen, na hindi pangkaraniwan sa atin, ay kailangan maging karaniwan sa atin. Ang taong tumanggap sa ating Panginoong Hesus, hindi lang sila nanatiling tumanggap sa ating Panginoon, kailangan nilang mapuspos ng banal na Espiritu. Hallelujah. Ngayong umaga, tayo magsiyukong lahat. Praise God. Anyayaan natin ang banal na presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Kailangan mo kapatid, mapuspos ng banal na Espiritu. Huwag kang aalis sa lugar na ito na hindi mo tinatanggap ang bautismo sa Espiritu Santo. Kung meron man po, bago first time ngayong umaga, hallelujah, hindi mo pa tinanggap si Jesus sa iyong buhay, kami nagpapanyaya, pwede ka naming samahan dito sa harapan, tayo ay mananalangin sa ating Panginoon. Meron po ba? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Kung wala po, mga kapatid sa ating Panginoon, tayo po'y magsitayong lahat. Hallelujah. Praise God. Praise God. Mga kapatid sa ating Panginoon, di tayo mag-altar call ngayong umaga. Ang ating altar call ay anyayahan natin ang banal na Espiritu na bumaba sa atin ngayong umaga. Amen. I pray. Hallelujah. Umpisahan natin bago dumating ang ating bisita. Pinapanalangin ko, sana si Pastor Steve ay mangaral din about the Holy Spirit. Amen. Ngayong umaga, umpisa na natin. Kaya ito pong aking ipinangaral. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon. Pwede ba tayong, sino po pala dito, hindi mo pa naranasan ang kapuspusan ng bautismo ng Espiritu Santo? Pwede ba kitang aniyahan dito sa harap? Pwede ba kitang aniyahan dito sa harap? Mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. Napakagandang karanasan ito. Napakagandang karanasan ito, mga kapatid sa ating Panginoon. Yung hindi mo nagagawa noon para sa Panginoon, magagawa mo sa oras na ikaw ay mapuspos ng banal na Espiritu. Hallelujah. We believe, hallelujah, in the power and the gifts of the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Gusto ka naming ipanalangin. Pwede ba kayo lumapit dito? Hallelujah. Pwede ba kayo lumapit dito? Amen. Mga kapatid sa ating Panginoon, pwede ba kayong lumapit dito? Hallelujah. Lalo na doon sa mga hindi pa natanggap ang kapuspusan ng banal na Espiritu, mananalangin kami para sa inyo. Mananalangin kami para sa inyo. Mananalangin kami. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige. Hallelujah. Hallelujah. We are a Pentecostal church. We are a Pentecostal church. Alin po kayo dito? Yung mga nasa likod. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mga kapatid sa ating Panginoon. Hallelujah. Mananalangin po tayo. Mananalangin po tayo. Anyayahan mo ang pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay. Kung ano yung nangyari doon sa Acts chapter 2. Amen. Yun pa rin ay nangyayari hanggang sa panahon natin. Lahat po ng ating mga churches sa fellowship na ito, hallelujah, ay pinapractice po itong kapangyarihan at kaloob ng mga ng banal na Espiritu. Hallelujah. Kailangan, ang initial evidence, mga kapatid sa ating Panginoon, napansin nyo kanina sa binasa natin, nung sila ay napuspos ng banal na Espiritu, sila ay nagpasimulang magsalita sa iba't ibang wika. Amen.
Ganun po yung ating gagawin ngayong umaga. Amen. Empty yourself. Ibig sabihin ng empty yourself. Amen. Tanggalin mo kung ano man yung nandyan sa iyong puso. Kung meron mang karumihan, kalikuan, kasalanan, ihingi natin ang tawad sa ating Panginoon. Mananalangin tayo. Pagkatapos nating manalangin, mga kapatid, pagkatapos nating manalangin, hallelujah, ibuka mo ang iyong bibig. Simulan nating magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Anyayahan natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Hallelujah. Handa na po ba kayo? Praise God. Hallelujah. Sige po. Hallelujah. Pwede nyo po bang itaas ang inyong mga kamay? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tayo ay manalangin ng ganito. Hallelujah. Sabihin ninyo, Panginoong Diyos, ako'y lumalapit sa oras na ito. Ako'y humihingi ng tawad sa aking pagkakasala, sa aking karumihan, sa aking kalikuan. Panginoong Diyos, hugasan mo ng iyong banal na dugo ang aking puso sa oras na ito, at ako'y nananampalataya na aking tatanggapin ang kapuspusan, ang kapuluan ng banal na Espiritu ngayong umaga sa aking buhay. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Ikaw ang namatay para sa akin, at ikaw ang magbabautismo sa Espiritu Santo sa akin ngayong umagang ito. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Umpisa natin magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah! 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 Ibuka mo yung bibig, magpuri ka sa Panginoon. Hallelujah! Kailangan ay mabautismo tayo. Mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Hallelujah! Sige! Hallelujah! Brother Pastor Jemmy, buka nyo yung bibig. Hallelujah! Kailangan matanggap nyo ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Simulan mo magsalita. Simulan mo magpuri sa Panginoon. Kung ano yung mga narinig mo kanina pagpupuri, yun ang inyong gawin. Hallelujah! Magpuri ka sa Panginoon kaya. Magpuri ka sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah. Mga kapatid sa ating Panginoon, nahihiya kayo. Nahihiya kayo. Hallelujah. Mga kapatid sa ating Panginoon, huwag kang ma-intimidate, huwag kang mahiya, huwag mong isipin ang iyong katabi. It is between you, amen, and the Holy Spirit.
Kailangan mong mapuspos ng banal na Espiritu. Kapag hindi ka napuspos ng banal na Espiritu, mananatili ka lang sa iyong ganyang kalagayan na isang mananampalataya. Walang supernatural. Natural lang palagi. Amen. Kaya ngayong umaga, itong aking ipinangaral, kailangan natin bawat isa sa atin. Hallelujah. Kailangan natin ang tulong, ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Pagpupuri tayo sa ating Panginoon, unti-unti igalaw mo yung labi, igalaw mo yung dila. Amen. Hindi ka mapupuspos kung hindi mo ibubukang yung labi. Kailangan mo ikaw muna ang magsimula. La la la. Alam niyo paano bata nagsisimula magsalita? La 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 la. Ganun po yun, mga kapatid sa ating Panginoon, hanggang ikaw, hallelujah, ay babaan na ng Espiritu Santo. Hallelujah. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, magpupuri tayo sa Panginoon ng malakas na tinig. Huwag mong itikom ang iyong bibig. Hallelujah. Kailangan mong magsalita. Amen. Kailangan mong mapuspos ng banal na Espiritu. Yan, hallelujah, ay kapangyarihan galing sa ating Panginoon. Sabi sa Acts chapter 1 verse 8. Kaya ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, minsan ba, umpisahan natin, itaas nyo ang inyong mga kamay sa ating Panginoon. Hallelujah. Itaas nyo ang inyong tinig sa ating Panginoon. Bakit hindi mo subukan ng ating Panginoon? Hallelujah. Na maranasan ang kapuspusan ng kanyang banal na Espiritu. Sige, ibuka mo ang iyong tinig. Hallelujah. Payagan mo ang Panginoon ang punuin ka. Payagan mo ang Panginoon ang punuin ka ngayong umaga. Payagan mo ang Panginoon ang punuin ka ngayong umaga. Hallelujah. Salamat sa umagang ito. Dakila ka. Hallelujah. Thank you, Lord. Ngayong umaga, amen. Sino po napuspos ng banal na Espiritu? Amen. Mga kapatid sa ating Panginoon, hindi lang ngayon, hallelujah, pwede pag-uwi mo mamaya, subukan mo ulit. Hallelujah. Manalangin ka sa inyong bahay, sa iyong kwarto, hingiin mo ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Kailangan natin yon, mga kapatid. Amen. Ang tao hindi puspos ng banal na Espiritu, magiging relihiyoso lang. Alam niyo po yung relihiyoso lang? Parang yung nagpapakitang tao lang. A-attend sa church, paglabas, ganun pa rin. Pero ang taong puspos ng banal na Espiritu, nasa kanya ang Espiritu ng Diyos, nasa kanya ang pagsama ng ating Panginoon. Amen. Merong nangyayaring pagbabago sa kanyang buhay. Amen. Ang kakapanabikan na niya ay yung mga bagay at gawain ng Panginoon. Ganun yun. Kaya huwag kang pumayag, mga kapatid, sa ating Panginoon. Amen. Pwede mamaya pag-uwi mo, amen, ikaw ay mapuspos ng banal na Espiritu. Kung gusto mo maranasan, pwede kang lumapit sa akin mamaya, mananalangin tayo. Hallelujah. Mga kapatid sa ating Panginoon, napakagandang karanasan. Napakagandang karanasan. Hindi ko po kayang gawin yung mga ginagawa ko ngayon. Amen. Kung hindi ko po tinanggap ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Mahiyain po ako. Mahiyain po ako. Hallelujah. Hindi niyo po ako mapagsasalita ng katulad po ng ganito. Hindi ko kayang ipangaral si Jesus sa ibang tao. Amen.
Pero salamat sa ating Panginoon, salamat merong fellowship na katulad ng ganito. Hallelujah. Na napunta sa Pilipinas. Salamat, salamat. Mga kapatid sa ating Panginoon, hallelujah. Uwi tayo ngayon, may galak sa ating puso. Napakinggan natin, inisa-isa natin kung anong nangyari sa mga tao sa unang mananampalataya sa Book of Acts. Yun ay nangyayari pa rin hanggang ngayon, mga kapatid sa ating Panginoon. Yun ay nangyayari pa rin hanggang ngayon. Hallelujah. 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 Kung ikaw ay hindi puspos ng banal na Espiritu, magiging paulit-ulit lang ang mangyayari sa iyo. Para bang wala na excitement sa iyong Christian life? Wala. Wala, mga kapatid. Kaya kailangan, itong aking ipinangaral, manalangin ka, pwede kausapin mo ang ating Panginoon. Isa ito sa aking mga dinidecide, pinapanalangin, Lord, puspusin mo ang mga mananampalataya sa pateros ng banal na Espiritu. Hallelujah. 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 We are a Pentecostal fellowship, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hallelujah. Ngayong umaga, tayo mananalangin. Praise God. Meron po ba sa inyo nangangailangan po ng himala ng kagalingan sa ating Panginoon? Ayos ka namin ipanalangin. Meron po ba? Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, Sister Maria. Praise God. Ano pong nangyari po, Sister Maria? Ubot sipon. Okay po. Praise God. Salamat. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Hallelujah. Thank you, Lord. Balita ko ay medyo uso po ata. Itong ubot sipon. Amen. Meron pa po ba? Kung wala na po, pwede nyo po bang inatan inyong kamay kay Sister Marian? Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat, O Diyos, sa umagang ito, sa aming kapatid na ito, Sister Marian Salonga, Panginoon, na merong ubo at sipon sa oras na ito, Panginoon. Panginoong Isus, ikaw po ang aming dakilang manggagamot, Panginoon. Nananampalataya kami sa iyo. Ikaw pa rin ang noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Ikaw ay nagpapagaling noon at hanggang ngayon, Panginoong Isus, ikaw pa rin ay nagpapagaling. Inutusan namin, Panginoon, ang Espiritu ng ubo at sipon na ito, lumayas sa katawan. Lord, si Sister Marian, Panginoon, lalabas siya sa lugar na ito. Tinanggap niya po ang kumpletong kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon Diyos, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa buhay ni Sister Marian. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Ngayong umaga, tayo po'y magtapos sa isang panalangin. Magsinupo po tayong lahat. Hallelujah. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, sa iyong ginawa sa aming buhay. Aking dalangin, Panginoon, na ang mga mananampalataya na aking nakakasama sa church na ito, Panginoon, kapanabikan nila, Panginoon, na sila ay mapuspos ng iyong Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Itong kailangan ng bawat mananampalataya, Panginoon Diyos. Hallelujah. Kami, Panginoon, ay mapuno, hallelujah, ng Espiritu Santo, Panginoon. Kami mabautismohan, mapuspos, Panginoon, ng banal na Espiritu. Lord, salamat. Ingatan mong bawat isa, Panginoon Diyos, hallelujah, sa kanilang pansamantalang pag-uwi. Dalhin mo po kami sa susunod na gawain, Panginoon. Ikaw ang magpala, mag-ingat, magpalakas sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Dadalo kami, Panginoon Diyos, na merong kapanabikan at kagalakan sa aming puso. Sa susunod na gawain, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyong pagdalo ngayong umaga. Hallelujah. Mag-ingat po kayo pag-uwi. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.